Ah, talaga ako, Kristiyano ko. Tinanggap ko ang Panginoon, pero nasaan ka? Ano yung ginagawa mo? 'Di ba useless 'yun? Kailangan ginagawa din natin yung ano yung sinasabi natin. 'Di ba? So, iyon po yung ano doon na kailangan nating gawin. So, yung E12 na to, ito yung magiging manual para matulungan ng bawat isa sa pagpapalaganap ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Okay? Then, kailangan, yun nga, mag-share tayo at ito po yung ano natin, ito yung gagawin natin, no? Yung ito yung sa paunang salita, ito po yung sasabi niyan. Ito. Kung mababasa nyo, evangelize, edify, equip, at empower. Edify, evangelize, equip, and empower. So, yan yung paikot na gagawin natin. So, kailangan natin mag-aral, kailangan natin hanggang tayo na mismo, habang nag-aral tayo, after that, tayo ay gagamitin. Ngayon, pagdating po sa 7 na to, hindi ko na po kayo tuturuan sa 7. So, gagawin natin, i-ano natin si Pastor Lipesana, Lord willing na makapunta dito, siya po magtuturo niyan. Patungkol diyan. So, maganda po ito. At pag nagawa natin, i-recognize din tayo. I-recognize din tayo na nakagraduate nito ng first part. At iyon na rin ang dahilan na tayong lahat, ang sasudyong kasi, di ba, napag-usapan natin, na pagka-graduate mo nito, at least ng lesson 1, pagka-graduate natin, pwede ka na ngayon tumayo at magbasa sa church. Oo. Pwede ka nang pwede ka nang kumanta, pwede ka nang magano. So, iyon ang magiging natin, lilinisin natin, babaguhin natin yung programa. So, iyan po yung gagawin po natin. Yan, may katanungan po ba? Kumbaga, parang naka-12 ka na, no? May katanungan po ba bago tayo magsimula ng ng lesson 1? So, ulitin ko, no? Tayo ay mag-aaral na to para lumawak ang kaalaman natin sa Panginoon. Pangalawa, upang magamit tayo sa gawain ng ating Panginoon. Di ba? Madaming mga Kristiyano ngayon. Hanggang ngayon, nakaupo lang. Walang magawa. Bakit? Hindi kasi alam eh. Pero dito, magiging tayo dito. Makikita natin yung tamang nararapat na gawin ng isang Kristiyano. And hopefully, after neto makagraduate tayo, kayo din, Brother Charlie, magtuturo ka rin sa mga kapatiran natin o dito, sa inyo doon. Ikaw din, Brother Alex. Kayo magtulungan kayo. Okay? Ito, okay. Umano na po tayo sa ating lesson 1. Muling kapanganakan kay Kristo. Okay, ito po mas maganda nga na may panulat kayo kasi or pang highlights. Kasi kung anong sasabihin, lagyan nyo na doon. Ito yung sinabi dito. Lagyan nyo illustration, ganyan, sulat nyo yan. Maganda magsulat. Oo. Okay? At gagawin ko rin kung anong ginawa sa akin, kung paano ako itinrain, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Kaya, kaya kailangan natin mag-jot down. Okay? Brother Alex muna. Mga layunin. Muling kapanganakan. Muling kapanganakan kay Jesucristo. Okay. Mga layunin. Hanggang number 3, Pastor? Sige. Hanggang kabila. Mamaya. Mga layunin. Malaman na kapag tinanggap natin si Jesucristo bilang personal na Panginoon at tagapagligtas, lahat tayo ay ipinanganak sa Espiritu. Ito ang ating pangalawang kapanganakan sa ating kalikasang espiritual. Malaman na ang kalikasang ito ay mula sa salita at sa Espiritu Santo. Nakikipaglaban ito sa ating laman. Hikayatin ang bawat isa na palaguin ang pananakop ng Espiritu para matiyak na hihina ang impluensya ng laman sa ating mga buhay at lalo na tayong
makapamuhay kawangis ni Kristo. Okay, yung kawangis ni Kristo, ito yung like Christ, Christ-likeness, no? Okay, ano uling layunin? Sabi, malaman na kapag tinanggap natin si Yesu Kristo bilang personal na Panginoon tagapagligtas, lahat tayo ay pinanganak sa Espiritu. No, kailangan maging malinaw sa atin 'yon, ha. Ito ang ating pangalawang kapanganakan sa ating kalikasang espiritual. Ang ibig sabihin, nang tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo, kailangan alam natin 'yan. Alam natin ano ba yung pangalawang kapanganakan na tinatawag, no? Or born again, 'di ba? Ano ka, anong relihiyon ka, no? Sasabihin nila born again. Tayo po, ang born again po, ito po yung tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. At hindi po yan namamana o pag pinanganak kang Kristiyano o tatay, nanay mo Kristiyano, hindi ibig sabihin Kristiyano ka na rin. Kundi, ang tao, Pastor, born again Christian ba? Opo. Ano bang andun po tayo, minsan kasi may nagsabing ano ka, ako, baptist ako, evangelical ako, hindi. Kaya nangyayari pinaparte-parte natin ng ating Hindi, ako born again tayo. Born again Christian tayo. Yun ang tama. Oo. Mas nararapat na sabihin natin. Pero anong sekta? Ayan, maano natin. Pero yun kasi yung humihiwalay sa atin eh. So paano mo sabing born again Christian ka? No, tinanggap ko si Kristo. Opo. Tama. Born again Christian. Okay. Then malaman na ang kalikasang ito ay mula sa salita at sa Espiritu Santo na nakikipaglaban sa ating laman. Hikayatin ang bawat isa na palaguin ang pananakop ng Espiritu. So dito makikita natin ito'y nagpapatungkol sa Espiritu. Ang usapan natin patungkol sa Espiritu, At para matiyak na manghihina ang impluwensya ng laman sa ating mga buhay at lalo tayong makapamuhay na kawangis ni Kristo. Okay. Pagpatuloy mong basahin, Brother Alex, yung John chapter 3 verse 1 to 8. Sa John chapter 3 verse 1 to 8. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa mga grupo ng mga Parasiyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po ba naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos? Sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pangmuli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan inito nais, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Okay, maraming salamat. Yung binasa po natin ay ayon sa John chapter 3 verse 1 to 8, no? Yung istorya po yan ni Nicodemo. At sinasabi dito, may isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo, siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseyo. Ano ba yung Pariseyo? Ang Pariseyo ay isa po yung grupo sa Jerusalem ng